Hi guys! Magandang hapon or should I say paggabi mga kakimpa. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Kamusta po kayo? Ayan, kamusta po ang araw ninyo ngayon? Ayan, after po ng mga magagandang balita, tayo pala ay sasabak sa matinding pagdedepensa. Mga kakimpaw, anyway, welcome back guys dito sa akin channel. Another day, another update na naman nga po tayo patungkol kina Kim and Paolo. And para po sa hapong ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga po rito, syempre sa naging post ni Chinita Princess hinggil sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa ibaba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Anyway, narito nga po mga kakimpaw ang malaking usapin ngayon sa social media at laman ng balita mga ka-KP na mga tabloids, headlines, and ng mga content creators mga kakimpaw. Ang naging opinyon ni Chinita Princess hinggil po sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Hindi nga po nakapagtimpi si Kimi at napakomment na po at nag-share ng kanyang opinion. Ang sabi niya rito sa kanyang ex account, grabe, anong nangyayari sa Pilipinas bilang normal na Pilipino at nagbabayad ng tamang buwis sa aking opinion. Walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Pangalawa at huli, eto ba ang binoto niyong senador na nagsasabing magsisilbi sa ating bayan? Panahon na para pag-isipan natin na bumoto ng tama. Anyway, sa kasalukuyang oras mga ka-KP, 5:45 PM, ang post na ito ni Chinita Princess nang i-check ko ay nasa 649k na agad-agad. So grabe, malapit na pong mag 1M mga kakimpaw. Ganyan kadami in just 10 hours mga ka-KP ang mga taong nakabantay sa post ni Kimi at nakikimarites mga kakimpaw. Ganyan sila kabibilis kapag ganyang usapin na ang ipinost ni Chinita Princess. Kasi nga, pagkakataon na nila para atakihin si Kim. Meron pa nga nagbabanta kay Chinita Princess na huwag siyang makisawsaw, kung hindi, masisira ang career niya. Sabi dito, huwag na makisawsaw, masisira ang career mo. Sa tagal na pong panahon, mga KP, ilang taon na rin si Kim bumuboses. Ilang beses na rin pong nabash si Chinita Princess. Tingin nyo ba meron pa siyang pakialam sa sasabihin ng mga bashers? Mga bashers lang sila. Ang importante kay Kim ay ma-voice out niya ang kanya pong saloobin at pagmamahal sa Pilipinas. Mas importante ang future ng mga bagong henerasyon sa kanya kesa po sa mga bashers na yan. Sa dami na pong mga pinagdaanan ni Kim sa industriya, mga pangbabatikos, and yet patuloy pa rin siyang nagpo-voice out. Ibig sabihin wala na po siyang pakialam kahit pa manlagas ang mga supporters niya dahil lang sa kanyang pananaw sa politika. Matira na po ang mga loyal. Matira lang kung sino yung loyal, tapat, and totoo sa kanya mga ka-KP. Kasi mas importante yon kaysa naman sa nagpa-plastikan tayo dito, di ba? Anyway, bago ang lahat ng yan, magkano ba ang ibinabayad lang naman ni Chinita Princess na tax para pigilan niya siyang magsalita at batikusin ng ganito? She has the right to speak. Base nga dito sa datos, nasa 28.06 million in total tax contribution ni Kim Chiu. Noong 2009 to 2012 pa lang po yan, ha? And last year lang,
March 2025, kinilala si Kim ng Bureau of Internal Revenue or ng BIR, Quezon City as one of the top taxpayers in the media industry for 2024. Kaya meron si Kim na karapatan at talagang siya ay mas may karapatan pa kaysa sa mga bumabatikos sa kanya at pinapahinto siya na magsalita. Lahat ng top taxpayers ng Pilipinas ay mayroon pong karapatan sapagkat sila ang nagbabayad ng tama ng buwis. Kaya haler, sino kayo para batikusin si Kim? Tulad nga ng sabi ko, baka nga yung mga nang babatikos pa kay Kim, mga kasali sa mga programa ng gobyerno na kinukuha sa buwis na binabayad natin, lalo na ng mga top taxpayers tulad ni Kim Chiu. Sabi nga po dito ni One Publicity PH, Kim Chiu has every right to speak up and stand for what she believes in. You may not agree with her, and that's completely your choice, but no one has the right to silence her voice just because it challenges your opinion. K-bye, tama. Maaring against talaga sa inyo ang mga beliefs ni Chinita Princess, pero hindi tama ang patahimikin niyo siya. And halatado naman mga kakipi na karamihan sa kanila ay sadyang haters ni Chinita Princess, mga kakimpaw, sapagkat sa dinami-rami ng mga artistang nagsalita, abay siya lang po yung talagang tina-target ngayon, mga kakimpaw. Talagang siya lang, bukod tanging siya lang. At magtataka ka din, mga kakimpaw. Grabe, diba, yung bashing pagdating po kay Kim? Buti na lang talaga sa kabila ng lahat na nangyayari ngayon, si Kim Chiu matatag at nakangiti pa rin na nakakapagpagaan sa kalooban ng kanyang mga fans. Seeing her in showtime with her happy face and high energy, mga kakipi, naiibsa ng pag-aalala ng ilang mga Kimpaw fans and syempre ng mga Kimers sa kanya. Syempre siya po ang iniisip ngayon ng kanyang mga fans dahil nga siya na naman po ang pinupunteriya ng mga haters, ng mga bashers, ng mga utak-diya na mga netizens. Sabi nga dito ni Heini, with all the chaos happening right now, seeing her smile and hearing her infectious laugh were the only good things that made my day today. I love you. Welcome back, our noontime sunshine. Saktong-sakto lang talaga ang dating mo, Prinsesa Chinita. Diba? Ang sarap pagmasdan ni Kimi na very unbothered, mga kakimpaw. Marami na rin siyang natutunan, mga kakipi. Kaya naman, tama talaga yung sagot niya sa interview na even yung kanyang kasikatan, ang kanyang mga fans, at the end of the day, lahat sila mawawala. It's only you, and you never have to lose yourself. Kaya hindi na rin po siya takot, mga kakimpaw, na mawala man ang mga fans niya or isa man lang ang matira or wala na talaga. Handa siya, mga kakipi. Kasi ngayon pa lamang, may nababasa na po ako na gusto nang itakwil si Kimi at galit na kay Chinita Princess just because of the politics, mga kakipaw. Anyway, sabi dito, see the difference sa daming artista na nag-speak up, siya lang yung kinuyog ng DDS sheets ng ganito. Yung bigat ng timbang ng words niya, ang lakas ng impact sa mga bobong Pinoy. See how DDS sheets nagwawala. Triggered na triggered. Yes, kakahiya kayo, oy. At siguro kasi si Kim lang yung kaya nila or kinakaya-kaya nila dahil nga si Kim hindi naman po lumalaban at pumapatol sa mga bashers. Kaya si Kim lang talaga. Ayan, nahirap din ang mabait talaga, mga kakimpaw.
Pero nandito pa rin kami, Kim, ano man ang iyong paniniwala sa politika. Alam namin na ang gusto mo lang talaga ay ang mapabuti ang ating bansa. Kaya isa ako sa mananatili sa iyo no matter what happen. Kung may 10 mang matitira, isa ako doon. Anyway, enough na po sa bad vibes mga kakimpaw. Dumako naman tayo dito sa good vibes. Sapagkat si Papi Paolo, ayan nga po kung makikita nyo dito, aba syempre kaunahan sa kanyang nirepost mga kakimpaw ang post ni Chinita Princess mga kakipi. Ang pagbate ni Kim sa kanya, ayan. Talagang ginagalaw na nila parehas ang baso mga kakimpaw. And speaking of greetings mga ka-KP, eto nga po at mayroon pong pasasalamat si Paolo Avellino ngayong araw sa lahat ng mga bumati sa kanyang birthday mga kakimpaw. Sabi nga niya dito, big thank you to all of you who wished me a happy birthday. Your kindness made my day brighter. Grateful for every single message. So ayan, nag-post at nagsalita na rin sa wakas ni Paolo Avellino. Ang dami pong nag-aabang talaga sa kanya pong pagpaparamdam mga kakimpaw. And finally, ayan na po si birthday boy. Grabe, naninibago rin siguro siya kasi sobrang daming bumabati po sa kanya. Ngayong birthday niya, or tuwing birthday niya mga kakimpaw. Tulad ng paninibago niya kapag may mga events siya, tapos ang daming mga fans, may mga banners, itinataas, and kitang-kita ko yung saya sa puso ni Paolo Avellino. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.